Nagre-review ng Dongfeng Nami Box. So, pag in-unlock mo siya, meron siyang sound na tumutunog siya pag in-unlock. Tapos pag nilock mo rin siya, may tunog din siya. Isang straight na DRL dito. Try na. Dito. Saan naman natin yung engine compartment. Tingnan natin anong laman. Yan. So, yan yung electric motor niya. Tapos meron din siyang battery na pang 12 volts. Yan. Ito yung laman. So kung mapapansin nyo dito, iba yung kulay ng side mirror niya sa kanong bubong doon sa kulay ng body. So yung kulay niya medyo striking color. So yung iba gusto, yung iba hindi gusto. Pero depende na doon sa bibili. Tapos meron siyang black pillars din, which is nakakadagdag din doon sa contrast. Pag nilock mo siya, sasara siya. Yan. Tapos meron din pala siyang mga sensors. Actually, ang dami nitong sensor. So, minsan oversensitive yung sensors. Pero for safety, okay rin. Kasi meron siyang 4 sa likod, tapos meron 2 sa side dito sa likod. Then meron pa siyang 6 din dito sa harap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, punong-puno ng sensors tong sasakyan na to. So, safe ka sa mga parking. Join China Cars PH as we review the hottest Chinese vehicles in the Philippine market. Be sure to check us on TikTok, Instagram, and Facebook. So, sa likod, wala siyang automatic tailgate. Manual lang yung tailgate niya. Nagulat ako dito, laki ng cargo space. So, marami siyang nalalagay. Ang downside lang dito, pag tinupi mo to, is bumababa siya lahat. So, pag nagkarga ka ng malaking items, wala na makakaupo. Pero ang laki naman ng cargo space pag binaba mo rin tong second row seats. Tignan natin. So, punta naman tayo dito sa front. Dito sa harap. Yan. So, kung makikita nyo, yung pinaka-distinct dito sa Nami box is yung frameless niya na window. Which is, gustong-gusto ko rin yung design. Mukha siyang sporty kasi. Kung mapapansin nyo, wala siyang frame. Sa lahat ng bintana, 4 windows. Frameless siya. Nakakadagdag sa sportiness ng sasakyan. So, sara natin. So, maakit naman siya yung bintana pagka sinara mo. Pagka binuksan mo siya, bumababa. Yeah. Yeah. So, ito sa interior, bali gray interior siya. Tapos, ang pinaka-cute din na nagustuhan ko dito is meron siyang drawer. Cute. Kumbis na parang bumababa yung glove box, para siyang drawer. Yan. Mas maganda yung design niya, parang vintage design. Parang may belt, tapos may sulat dito. Then dito wireless charger, which is gumagana naman, na-try ko na. Ayan, wireless charger. Then dito marami pang storage. Yan, pwede ka pa maglagay ng wallet pa dyan. There's the cup holder dito. So, pwede ka maglagay ng maliit na bag. Then, may charger din dito. Saka, cigarette plug. Then, dito, merong lalagyan din ng storage dito. So, power seats pala to. Ay, hindi. Manual seat lang pala. So,
Sorry. Then sa kabila, ganun din. Manual seats. So sunshade naman, meron din siyang ilaw. Walang ilaw to. So left lang yung may ilaw. Then yung dito naman sa ilaw sa cabin, parang soft touch siya. So kakaiba din. Una akala ko nga dito. Ito pala, soft touch lang. So nandito rin yung emergency light hazard. Then I think ito pala, wala siyang sunroof or moonroof. Pero okay lang naman. Tapos maganda rin yung design nung rear view mirror niya. Wala na siyang parang frameless. This video is brought to you by CS Films Nano Ceramic Tint with advanced nanotech and ceramics for superior heat, UV, and glare reduction. You can contact them on Facebook. So dito naman tayo sa second row. Wag. And marami pang headroom, tapos yung legroom malaki pa rin. Tapos ito na yung driving position ko. Then sa likod okay pa. So sara natin. So again, frameless ulit yung ano niya. Makikita niyo. Ganda. Ayan. Tapos dito pala merong cute na logo ng Nami. Pakita mo. Nami. Tapos parang may kotse. Tapos meron din pockets dito, seat pockets. Then kaso wala palang aircon vents dito sa likod. Then wala rin siyang charger. Yun lang. Pero komportable naman siya dito sa likod. And again, pagka may kakarga ka na medyo malaki or mahaba, you need to baba to lahat. So wala nang mga kasakay. Yan yung isang nakita ko lang na magiging problema mo pag may karga ka. Drive. So ganda naman ng response ng EV nito, EV motor. Hindi siya mabagal. And then steering niya okay din naman. Tapos yung ride niya hindi rin man matagtag. So okay naman siya. Nandito tayo sa highway. Naka-eco mode lang tayo. So tinetest natin yung ride niya saka yung acceleration. Yeah. So try natin. Eco mode lang. So mabilis naman siya. Responsive naman. Pwede nyo siya i-consider kung naghahanap kayo ng first EV nyo. Tapos yung range nito decente na rin at 430 almost nung nakuha namin full charge. So marami na rin kayong mapabiyahe dito.